day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa pagsagot sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Ang katanungan ng subscriber natin ay paano daw ba malalaman or paano maiiwasan ang pangungupit sa farm, lalong-lalo na raw dahil sila ay nasa abroad. Sasagutin po natin yan, pero bago po natin sagutin ay aalukin ko po kayo ng kape at tinapay muna para masarap yung ating kwentuhan. Unang-una, i-consider natin, dapat alam natin kung ilan yung alaga nating manok dyan sa farm. Siyempre, kung tayo naman yung bumili, originally alam naman natin talaga kung ilan yung kinarga natin. So halimbawa, meron tayong alagang 1,000 heads. Ayan, aalamin din natin kung ilan ba talaga yung kakaining feeds ng ating mga manok. Yung 1,000 heads, ano po yan? Kakain po yan ng 110 kilos. And then, aalamin din natin kung ilan yung itlog nila daily. So, sabihin na nating nasa 90% yung inyong production. So, yung 1,000 heads na yan, dapat 900 pieces yung kanilang itlog. So, yung 900 pieces nasa 30 na tray. Tapos, isang araw, biglang nireport nung mga kasamahan natin doon or yung caretaker, ang patakaran ko po talaga sa farm. Sakaling may mga irregularities na na nangyayari sa farm, kailangang i-report po nila sa akin. And then daily naman, lalong-lalo na kapag yung kapipik ng ating mga manok sa kanilang pangingitlog, daily yung i-monitor kung ilan na ba yung itlog ninyo araw-araw. So sasabihin yan, 30 at 10 piraso, 30 tray at 12 piraso, so ganyan po. So masasanay kayo at masasanay din yung caretaker ninyo sa ganong sitwasyon na minomonitor nyo po palagi. Kapag nasanay na, syempre medyo maglalaktaw naman na kayo. Maaring by weekly nyo na lang siyang imomonitor. Dahil may usapan naman kayo na kapag may mga irregularidad, ire-report naman niya sa inyo. So meaning kapag hindi siya nag-report, ibig sabihin yung itlog ninyo as is pa rin nasa 30 tray. Isang araw, biglang nag-report siya na, boss, yun pong itlog natin, 25 tray lang yung napulot namin today. So, syempre, maalarma kayo. Ito na ngayon ang dapat nyong gawin. Pag ganun po na na-experience ninyo na biglang bumaba yung inyong production, puntahan nyo po kaagad sa farm. And then, mag-whole day po kayo doon. Bantayan nyo po yung mga manok. So, malalaman ninyo kung sino yung mga pumasok doon, sino yung lumabas. Yung activity sa farm, makikita ninyo. And then, i-secure ninyo na dapat maaga silang magpapakain at magpapainom ng mga manok. And then, yung nakaugalian nating pamumulot ng itlog na 8 a.m., wag muna kayong magpapulot. Minsanan na lang kayong magpapulot sa alas 2 hanggang alas 3. So, para makuha nyo lahat, ma-monitor, maiwasan muna yung may namumulot na, di ba? Dapat yung mabantayan ninyo para makita ninyo, masupervise ninyo. Ngayon, at the end of the day, pag nag-harvest na kayo, makikita nyo ngayon kung ilan yung na-harvest. Dahil nga sa kahapon ay 25 tray lang, malalaman ninyo kung ilan yung na-harvest. So, ipagpalagay natin na ang na-harvest ay 30 tray. So, doon na po kayo magtaka. Kahapon po nakupitan kayo. Ngayon, so, kung sino, hindi natin alam dahil hindi naman talaga natin nakita. Pero kung ibabase natin doon sa sitwasyon sa farm ninyo, syempre, kung sino yung mga tao lang na andun. Sila yung mga tanungin ninyo. Ngayon naman, kung yung caretaker lang talaga yung pumapasok doon at saka may kasama siya, so possible, dahil doon naman nawala sa loob ng farm yan, yung itlog, hindi pa nailagay sa bodega, na ilabas ng farm, so sila po doon yung tanungin ninyo. Kaya lang, kung paano naman, halimbawa, kung 25 tray pa rin yung na-harvest, kasi dati 30 na diretso, tapos kahapon, 25, tapos ngayon, nung naalarma tayo, binantayan natin, at ganun pa rin naman yung na-harvest, 25 na tray. Paano naman yon? Maaring yun yung itanong nyo sa akin. So kapag ganon, maaring ang hindi kayo nanakawan, bagkus, maaring napabayaan yung inyong mga manok. Kapag napabayaan, ibig sabihin, hindi nila napakain ng tama, hindi nila napainom ng maayos. Kaya, bumagsak po yung inyong production. So, the following day po ulit, i-monitor nyo ulit. Pakainin nyo ng maayos, tapos painumin, alagaan mabuti.
And then kapag ganun na naman, walang pagbabago, ngayon tignan ninyo kung ilan yung kinain nilang feeds. Di po ba yung 1,000, kakain po yan ng 110 kilos to 115. Depende po kung decalb yan. Kung decalb, 110. Kung low man naman, 115 kilos. So kapag ganun naman palagi yung nauubos, nakikita ninyo na nauubos yung 110 kilos to 115 kilos, antayin nyo lang na tumaas yung inyong production. Kasi po, ang manok na napabayaan, halimbawa, dating 30, naging 25, 25 ulit sa second day, hindi po yan biglaan na pakainin natin ng bomba, painumin natin ng double dose na vitamins or antibiotics natin. Hindi po yan biglaan na magiging 30 kaagad. Mangyayari po dyan, paunti-unti siyang pataas. So, yung 25, maaring 25.5, 26, 27, hanggang sa makabalik po siya doon sa dati niyang production. Kaya ako po sinabi kanina yung i-consider ninyo, ilan yung bilang ng manok, ilan yung ipinapakain ninyong feeds, ilan yung na-harvest nyong itlog. Kaya ko yan sinabi doon sa una ng ating video ay dahil dito na naman. Kapag palaging 25 tray na lang yung na-harvest ninyo, hindi na siya tumaas, baka naman po kasi hindi lang itlog yung nanakaw sa inyo. Baka po manok na rin. Yung manok ninyo, pinull out doon sa cages at nagbenta sila or nanakawan talaga kayo ng manok. So kaya kahit na anong gawin ninyo yung pag-aalaga ng maayos, hindi na po tataas yan dahil wala na yung manok Wala na yung manok dun sa inyo. So, kung gawain yan ng matinik, babawasan niya po yung 4 na manok dun sa isang pintuan ng cages para hindi gaanong halatado. Malayuan, kita mo, may manok puno. Ayan. Pero kapag yung magnanakaw naman talaga yan na huhugutin talaga yan ng mabilisan. Ang masakit pa po nito, nandyan kayo sa malayo, tinatanong nyo kung ilan yung pinapakain. Ganun pa rin, 110 kilos daily. Yun pala, nung inaktwalan ninyo, ang kinakain na lang ng manok ninyo ay nasa 90 kilos na lang daily. So, nawawalan po kayo ng 20 kilos. Lumilipad po yun. Nalugi na nga kayo dun sa nawalang manok nyo. Patuloy pa rin kayong nalulugi dahil dun sa feeds ninyo na nawawala. Ang importante po rito ay tignan nyo pong mabuti kung yung mga tao na pagkakatiwalaan ninyo. Lalong-lalo na yung ganyang setup na wala po kayo rito, malayo po kayo, hindi nyo nababantayan. Masasabi ko rin na tratuhin rin natin sila ng maayos. Nang sa ganon ay ibalik rin nila yung kabutihan na ginagawa natin sa kanila. Ngayon, kung sakaling tinrato na natin sila ng maayos, minahal natin sila, in return ay kawalang hiyaan pa rin yung gagawin nila sa atin, ibang usapan na po yun. At least po na nasagot ko po yung katanungan ninyo kahit papano. Ayan, nagkaroon po tayo ng idea. Ngayon, kung may mga karagdagan pa kayong dyan, i-comment nyo lang po sa baba para mabasa rin po natin. Hanggang sa muli, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating video. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. Ayan, na nagsasabing mag-almusal po tayo. Kain po tayo ng pandesal tsaka kape. Shout out nga po pala yung nasa background natin, yung dumadaan-daan, yung nanay ko po, si mami ko po. Ayan, ayan si mami. Tsaka si Green po. Good morning. Ayan. So, good morning. Thank you. Mabuhay po tayong lahat and God bless.